Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 23 ng Hunyo 2026 anyong at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay katulad ng pangako ko kahapon na i-discuss ko muna itong tao lang ba si Jesus Christ? Yan po ang topic ko ngayon. Ang title ko po ngayon ay Tao lang ba si Jesus Christ? Ay ang kasagutan ko na dyan ay didiretsahin ko na po ay hindi po. Ay siya ay nagkatawang tao. May pinanggalingan siya bago siya naging tao o nagkatawang tao. Bago siya nagkatawang tao, may pinanggalingan siya. Yan po Ngayon ay problema po kasi ay itong mga iglesia ni Cristo ay yun ang paniniwala nila na tao lang si Jesus Christ. At hindi na po bago yan. Hindi hindi bago yan kasi nga ang mga Muslim ay ganun din Ganun din ang kwan nila ang sinasabi nila. Pero ito po ay para sa akin maaring minor issue lang ito. O kung isasama mo yan doon sa pananampalataya mo at ang pananampalataya naman ay siya ang nakakapagligtas problema yan. Kung mali yung pagkakilala mo. Pero sa ngayon muna, minor issue lang sa akin yan. Minor issue. Kaya hindi ko hindi ko iniintindihan Pero nga, kung ang pag-usapan natin ay yung salvation mo, ay major issue ito. Opo. Kasi nga, maliligtas ka dahil sa pananampalataya. Ngayon, kung ang pinanampalatayahan mo ay ibang klase pala, ay questionable yan. Pero hindi ko na i-discuss yan dito. Ang i-discuss ko lang dito ay mali yung interpretasyon. Mali Pati yung Bible verse na ginamit nila mali. At bakit naman ganyan? Ay ang pagkaintindi ko po, kasi nga ang isang born again po ay pinag-aaralan yung pinagdaanan Yung pinagdaanan ng mga nagtatag ng relihiyon. Ang pagkaintindi ko, kasi binabasa ko rin kung papaano yan yung nagtatag niyang iglesia ni Cristo ay paumanhin po sa mga member pero dapat mayroon din kayong saliksik na ginagawa. Ilan ba ang dinaanan yan na relihiyon? Yung nagtatag. Marami po Marami. Katulad din ng ibang relihiyon ay marami rin siyang dinaanan. Marami. Ngayon, yung nagtatag niyan, yung Eduardo Manalo ata yan, ay napasama siya sa mga Muslim. Aywan ko lang kung hilig lang niya. Hilig-hilig kasi yan Mahilig sa relihiyon, pumunta sa siguro ng Mindanao o kung saan at napasama siya. Ay ang Muslim po ay tao lang si Kristo Ayan po, siguro doon niya nakuha yan na si Kristo ay tao. Ngayon, sasagutin ko naman, bakit tao si Kristo?
sa mga Muslim ay kasi nga Old Testament sila eh. Old Testament. Ngayon, palagi nilang nababasa, there is only one God. Yun po eh. Iisa lang ang Diyos. Hear, O Israel. There is only one God. Yun po eh. Kaya doon sila nagbabase. Ay paano yung mga hula? Paano yung mga hula? Paano yung mga ibang propeta? Hindi ba? Na naghayag. Paano yun? Ang Biblia po kasi ay marami. At kung minsan, kung hindi mo titignan yung maraming sumulat, ang Biblia, marami ang pinanggalingan yung Biblia. Pero inspired sila ng Holy Spirit nung isinulat nila yan. Ngayon, ay nagkakamali po ang mga Muslim kung yun ang pagbasihan nila. Nung sinabi ni Moses na inspired siya ng Holy Spirit yan, siya ay inudyukan ng Espiritu ng Diyos para isulat, iisa lang ang Diyos, hindi ba? Yun ang isinulat niya. Ay bakit nga isinulat niya eh? Ang dinidiscuss niya doon, kasi nga, yung tao na iinip. Gusto ng tao, pag nanalangin sila sa Diyos, may sagot agad. Kaya pumupunta sila sa mga anito. Yun po, sa mga ibang mahika blanca. Hindi ba? Mga anito. Kaya ang sinabi ngayon ni Moses ay isa lang ang Diyos. There is only one God. At napapanahon yun. Depende nga yan sa panahon po eh. Bakit sinasabi yung ganun eh? Nung bago pa kay Moses, ano ang sinasabi? God created the heavens and the earth. Kasi nga, ayun ang napapanahon eh. Nung panahon ni Adan, ayun na ang sinabi, ay ako ang nag-create niyan, sinabi ng Diyos. Kasi nga, ay pinapaalala siguro, hindi ba? Ako ang nag-create niyan. Ngayon, pagdating dito sa marami ng tao, ay yung sari-sari na ang iniisip ng mga tao, kasi nga fallen na sila na nahulog sila sa kasamaan o sa kasalanan. Kaya ganyan, there is only one God. Kasi nga sumasamba ng iba o nagre-refer na sila, sumasanggunit na sila sa mga anito. Ayan po bakit sinabi yan? Ay ngayon, ay nilalakad ngayon ng mga Muslim, ay isa lang ang Diyos, sabi nila. Tingnan natin ang isinulat naman ni King David. Tingnan natin ang isinulat niya. Na hindi isinulat yan hindi isinulat ni Moses yan ay bakit niya isinulat yun? Ay kasi nga marami na ang tao nagsasabi walang Diyos. Nung panahon ni David. Hindi ba? Nung kay Moses ay sumasanggunit yung mga tao sa mga anito. Ay ngayong nung medyo marami na ang tao, pagdating kay David, ang sinabi ng mga tao, walang Diyos. Kaya ang sinulat naman ni David, the fool has said in his heart, there is no God. Yun po ang sinulat naman ni David. The fool, yung siraulo. Yung siraulo ay sinasabi sa kanyang sarili, walang Diyos. Ayan po hindi ba? Si David. Ay pagdating kay Jesus Christ, iba naman ang sinasabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
O, di ba? For God so loved the world. Ay bakit ngayon ayaw yung maniwala na may begotten son, ang ibig sabihin ng galing sa Kanya. He is only nga only begotten son Bakit ayaw paniwalaan? At sinasabi ay tao lang si Jesus Christ. Nagkatawang tao po, hindi ba? Yan ay binabaybay ko lang papaano magsulat. Kung ano yung problema, yun ang tinatalakay. Ngayon ay noon pa, yung mga bago pa kay David, sinabi na na manganganak ang manganganak ang isang birhin. Sinabi na at manganganak ang isang birhin na lalaki ang iaanak. Hinula na yan Hindi ba? Bakit ayaw paniwalaan ngayon ng mga Muslim? Ay hindi nga nila siguro nabasa. Ang nabasa lang nila ay yung sinasabi ni Moses na there is only one God. Ay hindi nila alam, ang tinatalakay doon ay sumasamba na kasi sa anito Kaya yun ang sasabihin niya. Pero pagkatapos ni Moses, ang dami nang sinabi na darating ang manunubos. Deliverer nga Deliverer o Savior, darating. Ang dami pong sinulat na ganyan. Bakit ayaw nilang maniwala? Ayang nga matigas ang ulo. Ngayon, sige, at least naintindihan nyo na saan nanggaling yan. Nakisalamuha si Eduardo Manalo sa mga Muslim at doon niya nakuha yan na si Jesus Christ ay tao lamang. Ito po ang ginagamit nilang Bible verse na mali Mali. 1 Timothy chapter 2 verse 5, For there is one God and one mediator between God and man or men, the man Jesus Christ. Kasi dito nilagyan na the man Jesus Christ. Ay ano po ang problema dyan? Wala pong problema dyan. Hindi ba? Kasi nga nagkatawang tao Hindi ba? Kaya ang tawag niya ay the man Jesus Christ. Pero dito po, ang tinatalakay dito at mamaya babasahin ko yung 1 to 7 kasi ito 5 ito Chapter 2, 1 to 7. Babasahin ko na walang tinatalakay dyan sino ang Misaya o sino si Jesus Christ. Hindi tinatalakay dyan. Mamaya babasahin ko Kaya hindi mo pwedeng gamitin yan na si Jesus Christ ay tao lamang. Kasi hindi naman yun ang tinatalakay Hindi Ang tinatalakay dito ay ang mediator. At ang mediator po, kailangan marunong makiusap dun sa isa, marunong ding makiusap dun sa kabilang panig. Yan po ang mediator O kaya, naiintindihan niya ang salita ng isa, halimbawa, Espanyol, makikipag-usap sa Bisaya noon, ay at least naintindihan niya. Hindi ba? Kaya nga may mga dala sila mga interpreter o mediator. Yan po yan. Yun ang tinatalakay dyan. Na si Jesus Christ pwede makipag-usap sa Diyos. At pwede rin siya makipag-usap sa tao kasi naging tao siya. Yan po. Hindi pwede ang langgam na maging mediator. Pati nga anghel Pati anghel hindi pwede Bakit? Ay hindi naman niya naiintindihan ang tao Hindi niya naintindihan. Kailangan ang mag-mediator ay yung naging tao. At yung kaparti ng Diyos o dati ay Diyos. Kasi nga may access. Anytime mag-a-access siya sa Diyos. Mediator nga yan ang tinatalakay dyan. Ngayon, parang abogado po yan May kaso ka, kukuha ka ng abogado. Bakit? Yung abogado, naintindihan niya ang procedure ng batas. Pag lumalayo ka na, sinasabi niya. Yun po ang mediator. Parang sinasabi dito, ay ang abogado ay abogado nga. Advocate nga. Hindi ba? Ganon yan. Ay pero napagkamalian nila na sinasabi nila na si Jesus Christ ay tao lamang ay hindi po.
Okay. Hebrew 4:15 ito po nakasulat for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Ayan po, si Jesus Christ po ang tinatalakay dito. Mayroon tayong ang tawag dito high priest Hindi ba? Hindi na tinawag na mediator Pero mediator pa rin yan, hindi ba? For we have a mediator who is unable to sympathize with our weaknesses. Bakit? Ay naging tao nga Nasubukan niya kung papaano magutom. Kung papaano nilatigo, hindi ba? O binugbog, hindi ba? O dinuraan. Nasubukan niya Inalipusta. Kaya nga, alam niya ang weakness natin o saan tayo mahina. Kaya nga sabi niya the spirit is willing but the flesh is weak. Bakit niya sinabi yan? Ay nasubukan niya At sinabi yan ng Hebrew. Ang Hebrew ang sinabi, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who was tempted in every way. Lahat ng bagay nasubukan niya Yung nasubukan ng tao, nasubukan din niya. Kasi naging tao siya. Kaya nga ang sinabi, the man Jesus Christ. O kung ako magsasabi niyan, yung nagkatawang tao na si Jesus Christ. Para walang masabi, hindi ba? Ay kaso na nga, ay yan lang nakasulat the man Jesus Christ. Pero nagkatawang tao po yan. Hindi po siya galing kung saan, hindi ba? Galing po siya sa Diyos. Ayan po sa Philippians 2:7 at ito po ay kulang na ang oras ko. Ito po ang napakaganda dito. Philippians 2:7 hanggang 8. Babasahin ko lang po pero matindi po ang paliwanag dito But emptied himself. Ang nakasulat po diyan ay emptied himself. Parang wala siyang kwenta. Emptied himself taking the form of a servant, being made in the human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Iyan po ang nakasulat dyan sa Philippians 2:7. Paborito ko po ito. Pero kung i-atras pa natin yan, ang kwento po dyan ay ganito. Si Jesus Christ, bagamat siya ay nasa katayuang Diyos, sabing gano'n siya ay nasa characteristics ng Diyos, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yan po He emptied himself, taking the form of a servant. Kinuha niya yung servant. Being made in human likeness o appearance niya yung tao, hindi ba? And being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. At yun po ang matindi na kamatayan noon. Opo, huhubarang ka hindi ba? O ipapako ka sa krus Iyon po Ngayon, dito po ay pinag-aralan ko lahat ang translation. Grabe po ang translation ng iba. Kaya nga, ang payo ko sa inyo, basahin nyo sa ibang translation Dito, he emptied himself. Sa iba, he make himself of no reputation. Ganun po Hindi ba? He make himself of no reputation. Wala siyang reputasyon. Wala. And taking the form of a bondservant, sabi nga ron, taking the form of the appearance of man, sabi niya. Sabi ng yung sa ibang interpretation, ay pero may nakasulat doon na a thing to be grasped. Ano yun? Hindi kayang isipin ng tao na kung papaano si Jesus Christ ay naandun siya sa katangian ng Diyos o naturalmente na Diyos, ay tinanggal niya yun. Hindi kayang abutin ng tao yan, yung kaisipan ng tao. Kaya nga ito, si
dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay putang ina, sabi niya, ay ako Diyos, tapos ipako mo ako, ayan po eh. Kaya tama po ang Biblia eh, a thing to be grasped. Hindi kayang isipin eh. Hindi ba? Papaano ang nasa katayo ang Diyos, tapos mag-anyo siya ng tao, tapos ipapako siya. Hindi kaya talaga. Hindi kaya. Hanggang nga ngayon ako ay pero by faith naniniwala ako, hindi ba? Pero nga yung kasagutan doon wala. A thing to be grasped. Oh. Hindi ba? Paano nangyari 'yun? Paano niyang ginawa 'yun at bakit siya pumayag? Hindi ba? Oh. Ayan po ano? Kaya nga may pinanggalingan si Kristo. At ang dami po nagsasabi, nagkatawang tao siya eh. Ay pero hindi po uobra yung ganun eh. Hindi uobra yun. Wala kang faith doon kung nagkatawang tao lang siya. Pero dito pinaliwanag na kung papaano ay nasa naturalmente siya na Diyos. Remember, He is just a word Word of God. Kaya yung word na andun sa Diyos. Kaya yung word naging tao. Hindi ba? Hindi siya galing sa putik. Si Adam galing sa putik eh. Hiningahan lang. Ito galing talaga sa Diyos. Naturalmente niya ay Diyos. Ayan po eh. At kung hindi mo alam yan, ang problema ay yung faith mo kulang. Kulang yan. Kaya nga ay questionable, pero hindi ko natatalakayin dito, no? Iba kasi yun eh. Ngayon ay ito basahin ko lang po muna yung kwan para maniwala kayo na dito sa verse na sinasabi nila ay walang tinatalakay dito sino si Jesus Christ. Wala po. O ano siya dati. Wala po. Ang tinatalakay dito ay magdasal kayo. Magdasal kayo. O magpasalamat kayo sa Diyos. O basahin na lang po natin para maintindihan natin yung 1 Timothy chapter 2 verse 1 hanggang ano ba ito? 7. Therefore, ang sabi ni Paul, therefore I exhort first of all that supplication, prayers, and intercession, and giving thanks be made to all men. Ini-encourage niya na mag-pray, mag-petition sa Diyos, o intercession, o give thanks to God, for kings and all who are in authority, o lahat ng tao, that we be lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Paggalang, hindi ba? For this is good and acceptable in the sight of our God, our Savior, who desire all men to be saved. Ayan po, ang sinasabi dito, ang desire ng Diyos ay lahat ng tao ay maligtas eh. Lahat ng tao. At kaya naman niyang gawin yan. Yung dugo ni Kristo, kaya po iligtas lahat ng tao. Pero hindi nga eh. Dahil ayaw maniwala ng iba eh. Who desire all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ayan po. Puro na yun. Ay yung 5. Ito na tayo sa 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Saan dyan ang tinatalakay si Jesus Christ? Wala eh. Ano ang origin niya? Wala. Ang dami po nakasulat sa Biblia, ano ang origin ni Jesus Christ? Pero hindi ko nababanggitin dito. Grabe po ang origin niya. Saan siya nanggaling? Ay dito hindi naman sinabi saan nanggaling eh. Ang dinidescribe lang dito ay yung mediator na tao nga siya. Ay tao nga eh. Ay simple. Paano siyang makipag-usap sa tao kung siya ay kambing? Hindi ba? Yun po ang ibig sabihin yan. Ang mediator mo ay yung pwede mong kausapin. Yung magkaintindihan kayo. Alam niya nga ang mga weaknesses natin eh. Kasi naranasan niya. Hindi ba? Doon sa, yung sa Hebrew. Hindi ba? Ayan po, for there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ.
bakit nila ngayon sasabihin na si Jesus Christ ay tao lang? Ay wala namang binabanggit dyan eh. Hindi ba? O hindi tinatalakay dyan, ano ang pagkatao ni Jesus Christ? Hindi binabanggit eh. Kaya nga nagkakamali eh. Aywan ko lang kung sinasadya nila kasi nga para iligaw yung mga tao. Dahil nga napangatawanan na siguro baka nakipag-alyansa si Eduardo Manalo sa mga Muslim. Opo, ay ganyan din ang nangyari kay Kwan eh. Yung si Muhammad, nakipag-alyansa sa mga Kristiyano. Nung huhulihin na siya, tumakbo siya sa mga Kristiyano at inaruga siya ng mga Kristiyano. Ngayon, kinuha niya na si Jesus Christ ay virgin birth. Tanungin niyo po mga Muslim, si Jesus Christ ay virgin birth. Yun ang kinuha niya para lang i-save siya. Kasi hinahabol na siya eh. Hinahabol na siya ng mga ay pirata po yan si Kwan eh. Namimirata yan eh. Si Muhammad. Doon nang galing yan. Mga karabal lang sila. Ay sila ang ninanakawan. Ngayon, nagtatag siya ng sarili ng mga missionaries. Ay laban yan. Laban-laban na sila. Ngayon, nung natalo siya, ayun, huhulihin na siya. Pumasok siya sa kampamento ng mga Kristiyano. At doon, napakinggan niya na virgin birth. Ayun nga. Para kasama na siya doon sa mga doon sa mga Kristiyano, ay yun nga. Naniniwala siya sa virgin birth. Ayan po who gave himself a ransom for all to be testified in due time, for which I was appointed a preacher and an apostle. I am seeking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles, faith and truth. Ayan po. Hanggang doon lang. Ngayon, basahin niyo po yan, yung 1 Timothy chapter 2, yung chapter 2, hanggang verse 1 hanggang 5, wala kayong makikita dyan na dinidescribe si Jesus Christ. Ano ang kanyang origin o ang kanyang pinanggalingan. O hindi nga dinidescribe dito, ano mangyayari sa future. Yan po. Kaya, hindi pwedeng sabihin na nabasa mo lang the man Jesus Christ, ay yun na yun. Hindi po. Malawak po ang Biblia. Maraming kinakausap na tao at maraming panahon ang dinidescribe. Ang dinidescribe dito, ang mediator ay tao o naging tao. Pero dapat nga ang mediator nakakaintindi ng salita ng Diyos o may access sa Diyos anytime. Ayan po. At may access sa tao o pinaniniwalaan siya ng tao kasi nahawakan siya ng tao, nakausap, kasama sa pagkain. Hindi ba? Namatay. Please nga hindi ba? Yun po ang ibig sabihin yan. Yang the man Jesus Christ. Pero hindi nangangahulugan na ganun lang siya. Hindi. Yun po sige po hanggang dito na lang po at bukas tatalakayin ko yung ang may kasalanan dyan, number 1, dun sa barilan dyan yung nagbabaril dyan ay magulang ay na-research ko na magulang ang may kasalanan dyan. Opo. Tamad na magulang ang sabi ni Balagtas, tamad na magulang. Bago po ako mag-umpisa mga kababayan, mga minamahal, ay nanalangin po ako na sana ang Diyos ay bigyan tayo ng wisdom sa ating pakikinig ng kanyang mga banal na salita. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po ng marami. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.